Amen? Hallelujah. Tatanggap naman tayo ng pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos na buhay. Palapakan muna natin ang malakas ng Panginoong Diyos. Like, share, subscribe. Amen. Dadako lang po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. At alam po natin na hindi kompleto po ang ating pagsamba kung wala po pagbibigay sa Panginoon. At bago po tayo magbigay, ako po manay bumabati ang isang mapagpalang hapon po sa ating pong pagkakapalit sa Panginoon. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay. Amen. At alam po natin sa ating pong pagsunod at pagbigay sa Panginoon, lubos po tayo ng pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. At naranasan po yan ang ating ninunong si Jacob. Amen. Nang siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, siya po ay pinagpala ng Panginoon. At lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang buhay, ito po ay binabalik niya sa Panginoon ang ikasapong bahagi. At hindi niya kung hinari na ang lahat ng kanyang mga natanggap ng pagpapala, bunga po ng kanyang lakas, karunungan. Bagos, ito po ay tinanaw ng ating ninunong si Jacob ng lahat ng bagay na kanyang tawagan ng sabi po ay mula sa ating Panginoong Diyos na buhay. Makipagbukas po kayo sa akin sa plato ng Genesis, Kapitulo 28, versikulo 22. Ang sabi po, at ang batong ito na aking tinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang ikasampung bahagi ay ibigay ko sa iyo. Amen. Lahat po yan natanggap ng Panginoon sa pagsunod niya sa Diyos na buhay. Lahat ng kanyang natanggap galing sa Panginoon. Mga pagpapala, lahat po niya ay kinukuhanan niya po sa ikasampung bahagi at ibinabalik niya po sa Diyos na buhay. Amen. Ibig kong sabihin sa ating pong lahat sa panahon na ito, tayo po may kanya-kanya mga trabaho. Mayroon po tayong mga negosyo, may pinagkukulang ng ikinabubuhay. Ang lahat po yan ay hindi po lahat para sa atin. Ang lahat po niyan, sabi na ating nung siya po, lahat ay binabalik niya sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang hindi po inangkin ng ating nung siya po na lahat ng mga pagpapala na kanya po nakamtan, bunga po ng kanyang lakas at karunungan. Bakos pinanaw po natin nung siya po na lahat ng natanggap niya na kayamanan, lahat po yan ay galing sa Diyos. At ibinabalik lamang ni Jacob sa ating Panginoon ay kasapong bahagi sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya na kayamanan. Amen. Kaya po sa ating mga buhay ngayon, dapat po natin maisipin na hindi po tayo magkakaroon ng anumang bagay, may bunga po ng ating mga sariling lakas at karunungan. Bagkos, ang lahat po niyan ay natanggap po natin dahil po binigyan po tayo ng Panginoon. Amen. Ang lakas at karunungan para tayo makapagtrabaho, makapagnegosyo, para tayo po ay umaman. Amen. At yan po ang naging mindset po ng ating ninunong si Jacob. Ang bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, ibinabalik niya ang ikasapong bahagi at lubos na pinagpala ng Panginoon ang kanya pong buhay. At alam niyo po, ito po ang sabi ng aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 17 hanggang 18. Ang sabi po at baka iyong sabihin sa inyong puso ang ating kapangyarihan at ang lakas ng ating kamay ang siyang nagbigay sa atin ng kayamanan ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang mapagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa araw na ito. Amen. Yan po ang sinabi ng plato ng Deuteronomio na huwag natin akalain ang lahat ng bagay, mayroon kang kutsi, mayroon kang lupa, mayroon kang kayamanan, mayroon kang mga lahat ng ari-arian, huwag mo raw iisipin. Nabunga po yan ng iyong lakas. Bakos isipin mo na ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas para ka makapagtrabaho, para ikaw yumaman. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng karunungan para ikaw makapagtrabaho, makapagnegosyo, para ikaw ay yumaman. Alalahanin na po natin na ang lahat po na yan ay Diyos po ang nagbigay po sa atin. Amen. At nararapat lamang po rin, ibigay po natin sa Diyos, ibalik ang kasapong bahagi bilang pagtanaw ng mga kayamanan
pagpapalain. Amen? Kaya po, meron po tayong babasahin. Amen? Sabi po, yaman ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas upang magawa ang ating gawain. Tunay na nasa kanyang kapangyarihan na nagdagan ang ating pinikita. Amen? Amen po. Kung tayo ay tapat sa pagbibigay sa Kanya ng sariling Kanya, at iyan ang Kanyang ipinangakong gagawin kung tapat tayo sa pagbibigay ng ikapo. Bubuhusan niya tayo ng malaking pagpapala at sasawayin ang mga balang o mga hayop at lahat ng bagay na lilipol sa ating ari o makasisira sa ating pangangalakan. Amen. Tunay nga po, tayo po ay magbigay ng kasapong bahagi, magitapat po tayo sa Diyos. Tunay nga, ipinangako ng Panginoon, ibubuo sa atin ng isang masaganang pagpapala. Amen. At yan po talaga po ang talagang tayo po ng mga Kristiyano. Amen. Marami po dito po na hindi pa po nakikilala sa Diyos, lumayaman, dahil po ginagamit po nila sa kanilang mga lakas at ang kanilang karunungan. Pero higit sa pagpapalay ng Diyos ang mga Kristiyano tapat, na bibigyan kita kung kasabong bahagi sa Panginoon. Sapagkat yan po titignan ng Diyos para po tayong lahat ay pagpapalain. Amen. Amen. At alam po may isa pong patunay. Sa isang Kristiyano na talagang iningatan ng Diyos, amen, ang kanyang ikinabubuhay. Sabi po dito, sa Amerika ay may isang tapat na Kristiyano may malawak na bumi. Dumating sa lupain ang salot ng balang, lalo kusang nililipol ang lahat ng bagay, lalutian. Ang taong ito ay nanalangin sa Diyos at na umabot ang mga balang sa kanyang lugar. Ito'y lumingit at kinain ang lahat ng nasa palibot. Ang bukid ng taong ito na iniligtas ng kamay ng Diyos mula sa mga balang. At nakatawag pansin ng maraming taong may milyang-milyang layo. Naglagbay ang mga tao buhat sa malayo upang makita ang kababalaghan ito. Nang tanungin nila ang may-ari at paliwanag kung paano naligtas ang kanyang bukid, inasa niya sa kanila ang mga talatang ito na nasusulat sa Malakay 3 at sinabing, sa loob ng mga taong ito, ako'y nagbabayad sa Diyos ng aking ikapo. Nangako siyang iingatan ang aking pananim at ngayon nakikita ninyo kung paano ito iniligtas. Amen. Kung tayo po pala yung tatapat sa pagbibigay sa Diyos, amen, hindi lamang tayo pagpapalain ng Panginoon, kundi iingatan pa ng Diyos lahat ng ating ikinabubuhay. Amen. Hindi hayaan ng Diyos na salita yung pala ng ating mga pananim. Hindi hayaan ng Diyos nagpuluhin ni Satanas ang ating mga negosyo, ang ating mga trabaho. Bagtos, proteksyonan mo yan ng Panginoon. Amen. Para manatili kang mayaman. Amen. Dahil ikaw ay nagtatapat sa pagbibigay ng ikasapong bahagi sa Diyos. Amen. Yan po talaga po ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito pa nagpapatuto sa Amerika, sa siyang Kristiyano. Amen. Nagtiwala siya sa Diyos at alam niyo po ang ginawa ng Panginoon. Pinuproteksyonan niya ang kanyang pananim. Dumating ang mga balang, tingnan niyo po kung mayroon talagang tinitingnan ang Diyos. Amen. Kung mayroong nagtatapat, talagang lumigid lang po yung mga balang pagdating sa kanyang pananim. Sa kanyang pananim, lumigid lang. Kinain ang lahat na sa katabi nito ng mga pananim. Pero ang taning ng Kristiyano nagtatapat sa Diyos, iningatan ng Diyos kahit isang bukid, wala pong nawala. Amen. Amen. Ganyan po ang gagawin ng Diyos sa mga Kristiyano nagtatapat sa Panginoon. Hindi na magpapalay, kundi iingatan pa ng Diyos lahat ng ating kinabubuhay. Amen. Amen. Kaya po magtapat po tayo sa Panginoon para maranasan po natin ang himala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. At kayo po, para naman po sa ating lingkod ng Diyos, talaga naman po ang sabi ko dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng bagay ng ukol sa templo. Gayon din naman
Ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat magabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 14. Basahin mo lang po sa inyong mga Bible. So, yan po, lagi po, nibigay po natin sa naglilingkod sa Panginoon sapagkat siya po ay binuhos na po niya ang kanyang puso sa Diyos. Ang buong buhay niya po ay itinalaga niya sa Panginoon. Amen. Sa pag-aaral ng kanyang mga salita upang patuloy na mabanginan tayo ng mga spiritual. So, para po tayo po ay magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Panginoon at tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya po, bigyan po natin ng lagay po ang ating mahal na pastora. Amen. Karapatan po natin yan sapagkat tayo ay tinataniman at pinagpakayan ng spiritual po na mga bagay. Sige po, ang lahat po ay nangyari na tumayo. Mukhang tayo po ay panglain, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Ayan po, lahat po ay nangyari na tumayo at tayo po ay magbigay sa Panginoon para po tayo po palain at proteksyonan ng Diyos lahat po ng ating ikinabubuhay. Special number muna. May special number po muna habang tayo nagbibigay. Amen. Special number. Mga bata. Ay, hello. Nandiyan pa sila. Teka pa lang ito. God bless. Sa mga bata po sa main church, punta na po kayo sa stage. Kayo po ikakanta po. Bless. Kamay sa Panginoon, ipabalik po natin, mahabanan natin ibigay po sa Panginoon. O hallelujah, God Jesus, sa mabanal sa pangalan ni Jesus. Sa Panginoon, patuloy ka namin na sinasamba, pinapatang pinataas sa lahat ng oras ng panahon ng Panginoon. Itinataas po namin sa iyo, Diyos, so hallelujah, lahat ng pananabing ito na ibinigay ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sila po ay nagtapat sa iyo po sa iyong kuluban, sapagkat sila po ay umaasa na ito po ay babalik niyo po sa kanilang siksik, liglig at umapa, Panginoon. Pagpalain mo naman, Panginoon, kailang mga trabaho ni Diyos kung mayroon man, at hindi po nakapagbigay, pagpalain niyo po yung Panginoon. Upang o Lord, sa sunod po ng mga gawain, sila din po ay makapigbigay din naman. At ingatan mo rin po, Diyos, sa siyang hawak ng panlalabing ito, Panginoon. Pagpalain mo nawa kaming lahat, O Diyos. Salamat po sa iyo, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Yesu Cristo. Kaya ibutok na anak na aming Panginoon tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Kaya ko na po ang may